Dok, kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral. At ikaw lang ang nakikita kong makakatulong sa akin. Huwag ka mag-alala. Katawan ko magiging kapalit. Jane, tandaan mo ang rule natin. No love, just business. Yun ang kasunduan natin. At oras na malaman to ng asawa ko, sinisiguro ko sa'yo na tapos tayong dalawa. Akala ko, Lola, hindi ko mamahalin si Dr. Joseph. Pero nagkamali ako. Pero lalaban ako, Lola. Hindi ako magpapatalo sa asawa niya kahit anong mangyari. Mga walang hiya kayo! Mga traidor! Papatayin ko kayo! Tulungan mo ako, Lola! Barangin mo si Ma'am Rosie! Kailangan mawala siya sa landas namin ni Dr. Joseph! Apo, nararamdaman kong bumalik sa akin ang barang na ginawa ko kay Rosie. Napakalakas ng mahika ng albularyong humawak sa kanya! Taon 2018, Maynila. Sa isang malaking ospital sa Maynila, binisita ni Rosie ang kanyang asawang doktor na si Joseph. Naka-assign kasi yon sa emergency room, kaya madalas nakakalimot na yung maghapunan dahil sa napakaraming pasyente na dumadagsa sa ospital. Han, kumain ka muna. Dinalhan kita ng pagkain. Salamat sa pag-aalalahan. Kanina pa talaga ako nagugutom. Doc Joseph, kailangan ka sa emergency room. May bagong dating na pasyente. Asikasuhin nyo na muna. Kakasubo ko lang. Dok, malala po ang lagay niya. Cardiac arrest. Dok, tulungan niyo po ang pasyente. Papa ko po yun, Dok. Ano? Biglang napatayo si Joseph. Paglabas niya ng kwarto ay bumungad sa kanya ang pasyente na hindi na humihinga at wala na ring pulso. Nurse Eric, i-CPR mo ang pasyente. 30-2 ratio. Yes, Doc. Nurse Ed, mukhang hindi na nagre-response ang pasyente. Kunin ang ECG at bigyan siya ng oxygen. Yes, Doc. Eric, ipagpatuloy ang CPR. Yes, Doc. Mukhang wala pa rin pagbabago ah. Defibrillator, 200 joules, first shock. Yes, Doc. Siguraduhin maayos ang pagkakalagay ng mga paddle at huwag hawakan ng pasyente. Clear. Nagbigay ng shock si Joseph. Isang kuryente ang dumaan sa katawan ng lalaki. Ngunit hindi na talaga yun bumalik sa normal. 3 beses na inulit ni Joseph ang pagbibigay ng shock na umabot na sa maximum joules na 360. Ngunit wala pa ring nagbabago sa kondisyon ng pasyente. Hanggang nagtuloy-tuloy na rin ang flatline na lumabas sa monitor. Doc, iligtas niyo po ang papa ko. Jane, bakit nandito ka? Hindi ka pwede dito. Lumabas ka rito. Makalipas ang ilang sandali. Pasensya ka na, Jane. Ginawa na namin ang lahat. Pa! Huwag niyo akong iwan. Paano na ako, Papa? Tahan na, Jane. Wala na tayong magagawa. Hindi siya pwedeng mamatay, Doc. Jane, Apo, tama na. Tanggapin na lamang natin ang lahat. Nandito pa naman ako. Hindi kita pababayaan. Lola, kailangan ko po si Papa. Siya lang ang inaasahan ko. Nauunawaan kita, Apo. Pero wala na tayong magagawa. Nasaksihan ni Rosie ang lahat ng naganap sapagkat tahimik siyang sumunod sa asawang doktor sa emergency room. Labis ang kanyang naramdamang awa sa nursing student na si Jane. Medyo nakilala na rin kasi nila ito dahil halos 1 buwan na rin yung nagpa-practice sa ospital na yon. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin na maglola upang asikasuhin ang yumaong ama ng dalaga. Nakakaawa naman si Jane. Nag-aalala tuloy ako kung paano niya itataguyod ang kanyang pag-aaral. Siguro naman meron pa siyang ibang pamilya na tutulong sa kanya. Ang sabi niya dati, lola na lamang niyang nag-aalaga sa kanya kapag nasa trabaho ang kanyang ama. Matagal na raw kasing namatay ang mama niya. Nako, malaki nga ang problemahin niya. Mayroon pang 1 semester bago siya makapagtapos. Sayang naman kung hindi siya makakapagtapos. Maganda pa naman siya at matalino. Bagay na bagay sa kanya maging nurse. Han, hindi na natin problema yan. Isa pa, hindi mo naman kamag-anak si Jane. Pasensya ka na, Han. Naaawa lang talaga ako sa kanya. Matapos mailibing ang papa ni Jane, nag-alala na siya sa kanyang pag-aaral.
Sinubukan niyang lumapit sa kanyang mga malayong kamag-anak na may kaya sa buhay upang maging working student, ngunit wala ni isa ang tumulong sa kanya. Jane, apo, pasensya ka na, pero kailangan mo munang tumigil sa iyong pag-aaral. Hindi pwede, Lola. Kaunting panahon na lang at makakatapos na ako. Paano kita mapag-aaral? Isa lamang akong hamak na albularyo na umaasa sa mga donasyon at sapat lang sa simpleng pagkain ang aking kinikita sa araw-araw. Gagawa ako ng paraan, Lola. Hindi ako papayag na hindi ako makapagtapos sa kursong nursing. Anong paraan naman ang naiisip mo? Kahit na po ano, Lola, kahit sarili ko isusugal ko, basta matupad ko lang ang pangarap ko. Kinabukasan, kahit salat sa pera, minabuti pa ring pumasok ni Jane sa ospital kung saan siya nagpa-practice. Nang makita niya si Joseph ay nakaisip siya ng paraan kung paano malulutas ang kanyang mga problema. May mga tsismis kasi na mahilig umano ito sa mga estudyante. Sa katunayan, mayroon daw itong pinag-aaral noon na hindi alam ng kanyang asawa. Maya-maya pa, nakita niyang pumasok sa doctor's room si Joseph. Kaya sinundan niya ito at nilak ang pinto. Hi, Doc Joseph. Oh, Jane, kumusta ka na? I'm not feeling well, Doc. I feel so hot. Ha? Bakit? May lagnat ka ba? Ibang init ang nararamdaman ko, Doc. Jane, teka, sandali. Bakit ka naguhubad sa harapan ko? Bakit? Ayaw niyo ba? Hindi lang ako makapaniwala, Jane. Nawawala ka na yata sa katinuan. Hindi, Doc. Alam kong ginagawa ko. Teka, sandali lang. Bakit mo naman to ginagawa? Doc, kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral at ikaw lang ang nakikita kong makakatulong sa akin. Huwag ka mag-alala, itong katawan ko magiging kapalit. Teka lang, Jane, parang hindi mo yata pinag-iisipang mabuti ang desisyong ginagawa mo sa buhay mo, ha? Hindi na ako bata, Doc. May sarili na akong desisyon at alam ko rin na gusto mo to. Hindi pwede, Jane. Nangako na ako sa asawa ko na magbabago na ako. Tumayo ang doktor upang lumayo ng bahagya sa dalaga, ngunit porsigido si Jane na mapapayag siya. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi, papunta sa matipuno nitong dibdib at pababa sa kanyang puson. Hindi niya namalayan na kusang bumigay ang kanyang pagkalalaki. Sinunggaban ng halik ng 40 anyos na doktor ang dalaga habang hawak ang malulusog na dibdib nito. Pareho silang naghahabol ng hininga, ngunit bigla na lang silang napatigil nang may kumatok sa pintuan. Dali-daling inayos ni Jane ang kanyang sarili bago binuksan ang pinto. Dok, may nag-aagaw buhay na pasyente. Nabangga daw ng sasakyan. Okay, Eric. Asikasuhin niyo at susunod ako agad. Yes, Doc. Mauna na po ako. Jane, sumunod ka na ron. Tulungan mo si Eric. Hindi pa tayo tapos, Doc. Unahin mo munang trabaho, Jane. Yes, Doc. Hindi makapaniwala si Joseph na maaakit siya sa dalaga at tila nakaramdam pa siya ng pagkabitin. Kaya naghilamos muna siya ng malamig na tubig upang mahimasmasan bago kumilos. Paglabas niya ng kwarto, bumungad sa kanya ang naghihingalong pasyente. Eric, bigyan mo siya ng oxygen. Opo, Doc. Jane, i-monitor ang kanyang blood pressure at heart rate. Opo, Doc. Malala ang kanyang sugat sa ulo. Kailangan natin siyang stabilize at ihanda para sa CT scan. Yes, Doc. Ako na pong bahala. Kumilos agad ang mga nurse upang i-CT scan ang pasyente. Matapos makita ang resulta, agad na tumawag si Joseph ng neurosurgery team para sa agarang operasyon ng pasyente. Nang matapos ang kanyang tungkulin, agad siyang bumalik sa doctor's room, habang si Jane naman ay kinausap ng kanyang kaibigan na si Eric. Jane, magtapat ka nga sa akin. Bakit ang tagal mo dun sa kwarto ni Doc kanina? Tsaka ang putla-putla mo nung pumasok ako. Ha? Wala naman. Nag-usap lang kami ni Doc.
Nagtatanong kasi siya tungkol sa dahilan sa nangyari sa papa ko. Nagtatanong tapos nakalak yung pinto. Lalaki ako, Jane. Alam ko nangyayari kapag ganun. Bahala ka nga dyan kung ano-anong iniisip mo eh. Jane, binalaan na kita dati ha. Huwag kang masyadong didikit yan kay Doc Joseph. Napakatinik yan sa mga babae, lalo na sa mga katulad mong estudyante. Alam ko naman yon. At saka ilang beses mo na bang sinabi sa akin yan? Oy, alam mo naman pala eh. Pero bakit dumidikit-dikit ka pa rin sa kanya? Eric, huwag mo nang bigyan ng masamang dahilan ng pagiging close namin ni Doc Joseph. Tigas talaga ng ulo mo. Hindi alam ni Eric na sinasamantala na ni Jane ang pagkababaero ng doktor upang matupad ang kanyang pangarap na makatapos sa pag-aaral. Ang sarap mo, Jane. Hindi ko akalain na magaling ka pala sa mga ganitong bagay. Matagal na akong walang boyfriend, Doc. Kaya makakasiguro kang ikaw lang ang makikinabang sa akin. Kung ganun, napakaswerte ko pala at wala akong magiging problema sa'yo. Alam mo na may kapalit to, Doc. Hindi to libre. Deal. Basta siguruhin mo lang na hindi to malalaman ng asawa ko. Huwag mo rin siyang bigyan ng dahilan para magduda sa atin. Okay sa akin yan. Huwag ka mag-alala. Hindi rin naman tayo magtatagal eh. Ginagawa ko lamang naman to kapalit ng pag-aaral ko. Kung ganun, gumawa tayo ng kasunduan. No love, just business. Okay? Ayoko masira ang pamilya ko. Fine, Doc. Sinisiguro ko sa'yo na wala kang magiging problema sa akin. Bago umuwi ang dalawa, humirit pa ng isang round si Joseph. Kahit masyado pang bata ang dalaga kumpara sa kanya, ay buong loob naman itong nagpaubaya sa lalaki. Dahilan upang mas lalo siyang natakam sa alindog nito. Pagod at puyat ang naramdaman ng doktor pagka-uwi sa kanilang bahay. Habang si Rosie naman ay halos magdamag na naghihintay sa kanya. Han, bakit inumaga ka? Di ba hanggang 10:00 lang ang shift mo? Wala kasing doktor na pumalit sa akin, Han eh. Kaya hindi ako basta-basta makaalis ng ospital. Alam mo naman yan. Ano? Sobra naman yan? Paano kung magkasakit ka na yan? Han, minsan lang naman to. Hindi to pwede, Han. Kailangan natin magreklamo sa may-ari ng ospital. Hayaan mo na. Humingi lang ng pabor yung kasama kong doktor. Pabor? Halos 15 oras ka na nagtrabaho. Hindi pwede yon. Han, pwede ba matulog na lang tayo? Pagod na ako eh. Sa halip na magalit, awa at pag-aalala sa kalusugan ng asawa ang naramdaman ni Rosie. Halos 1 buwan na hindi nagpalit ng schedule si Joseph. Halos gabi-gabi rin silang nagche-check-in ni Jane sa motel na tila walang pagsasawa sa isa't isa. Maging ang paglalampungan nila sa mismong kwarto ni Joseph sa ospital ay naging normal na lamang sa dalawa. Doc, ano ba? Baka makita na tayo ng ibang nurse. Hindi yan. Sinabi ko na sa kanila na kumatok muna bago pumasok. Teka sandali, nakikiliti ako. Nanggigigil kasi ako sa iyo eh. Pwede bang kumain muna tayo? Nagugutom na kasi ako eh. Nagugutom din naman ako pero sandali lang naman to. Dok, mamaya na lang. Wala namang ibang angkin sa akin eh, kundi ikaw lang. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Wala akong kaagaw. Bakit naman ako maghahanap pa ng iba kung sapat naman ang binibigay mo sa akin? Isa pa, komportable na ako sa iyo, Dok. Sa katunayan nga, habang tumatagal, hinahanap-hanap ko ng mga ginagawa natin. Di mas exciting. Sige na, kumain na muna tayo. Umiwas ng bahagya si Jane upang ihanda ang kanilang pagkain. Kukulitin pa sana siya ni Joseph nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Rosie. Hi, Han. Oh, Han, ba't di ka nagsabi na pupunta ka rito? Gusto ko lang na surpresahin ka, kaya dinalhan kita ng pagkain. Bakit, Han? Bawal na ba akong pumunta dito kahit anong oras? Ibig kong sabihin, Han, sana nagsabi ka. Hindi na sana ako nagpabili ng pagkain dito kay Jane. Nakakahiya tuloy. Naku, Jane, iha, pasensya ka na ha, at napag-utusan ka ng asawa ko. Ha?
Ayos lang po. Wala namang problema sa akin yon. Nagugutom na rin po kasi ako dahil sa dami ng pasyente kanina. Kaya bumili ako ng pagkain at sinabay ko na lang din po si Doc. Oo nga, Han. Grabe kanina, daming pasyente. Ngayon lang kami nakapagpahinga. Ay, kaya dapat sabay na kaming kakain eh. Mabuti na lang talaga't nandito ka, Jane. Salamat sa pag-asikaso mo sa asawa ko, ha? Simula ngayon, isipin mo na rin na hindi na kami iba sa'yo ng asawa ko. Hindi ba, Han? Oo naman, Han. Sige, kumain na kayo. Heto, Jane, marami akong dalang ulam. Opo, salamat po. Halika na, Han. Sabayan mo na kaming kumain. Sige, para mas ganahan kang kumain. Alam mo, ako talaga nagluto nito para sa'yo. Nako, salamat sa effort mo, Han. Napakaswerte ko talaga na ikaw ang naging asawa ko. Maganda na, maalaga pa. Bolero? Heto, tikman mo tong adobo. Masarap to. Masarap nga. Mawalang galang na po sa inyo. Tapos na po akong kumain, Doc Joseph. Ma'am Rosie, maiwan ko na po kayo. Jane, bakit kaunti lang ang kinain mo? Marami pa tong dala ko. Busog na po ako, ma'am. Salamat po. Mauna na po ako. Jane, sandali. Eto, tanggapin mo tong pera. Maliit na halaga lang to pero makakatulong to sa iyong pag-aaral. Nako, wag na po, ma'am. Sige na, wag ka nang mahiya. Pasasalamat ko na rin yan sa pag-aasikaso mo dito kay Joseph. Wala nang nagawa pa ang dalaga, kundi tanggapin ang perang ibinigay ni Rosie. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas at hindi na lumingon pa. Hindi niya maintindihan ang kanyang naramdaman. Para siyang nagigilty at nakaramdam din siya ng selos kahit malinaw ang kanilang usapan ni Joseph na pure business lamang ang kanilang relasyon. Mabuti na lang, Han, at nakapag-aral pa yung bata matapos mamatay ang kanyang ama. Oo, Han. May tumulong naman daw na kamag-anak sa kanya. Ang bait siguro nung tumulong sa kanya, no? Sa panahon kasi ngayon, kahit kamag-anak ay mabibilang na lang ang may malasakit. Oo, tama ka dyan, Han. Sa palagay mo, Han, sino kaya may mabuting pusong tumutulong sa kanya? Hindi ko rin alam, Han, pero basta kamag-anak niya raw. Tsaka, pwede bang wag na lang yan ang pag-usapan natin? Hindi rin naman natin kilala yung mga kamag-anak niya eh. Okay, kung yan ang gusto mo. Siya nga pala, Han, sinong doktor ang papalit sa'yo mamaya? Baka kasi hindi ka na naman makauwi sa tamang oras. Hindi ko pa alam, Han eh. Basta, nandun lang yung schedule sa bulletin board sa labas. Sana naman sumunod siya sa schedule niya. Dahil kung hindi, baka ako na mismong mag-report sa kanya sa may-ari nitong ospital. Nako, Han, wag. Nakakaya sa mga kasama kong doktor. Paano naman kung ako ang mangangailangan? Baka hindi rin nila ako pagbigyan. Hindi naman kasi mabuti ang ginagawa nila. Parang nakakasanayan ka na nila eh. Kung gusto mo, kakausapin ko na lang sila na maayos. Han, hindi mo na kailangan gawin yon. Basta mamaya, after ng shift ko, uuwi ako kagad. Ha? Aasahan ko yan, Han, ha? Promise, Han. Pagkalipas ng 1 oras ay umuwi na si Rosie. Samantala, pagkatapos ng shift ni Joseph sa ospital ay hindi pa rin siya umuwi, tulad ng ipinangako niya sa kanyang asawa. Sa halip ay nagsama na naman sila ni Jane sa motel. Muntik na tayong mahuli ni Ma'am Rosie kanina. Pasensya ka na, hindi ko alam na darating siya eh. Hindi kaya nagdududa na siya sa atin? Di yun. Alam kong hindi pa nagdududa si Rosie sa'yo, kaya sikapin mo lang na maging normal sa harap niya. Siyempre naman, gagawin ko talaga yan. Hindi ako papayag na masira ang diskarte ko. Basta maging mabait ka lang sa kanya, wala tayong magiging problema. Hindi ko akalain na ganun ka-inosente ang asawa mo, kaya pala napakadali lang niyang lokohin. Huwag na natin yung pag-usapan. Halika nga dito. Dok, ano ba? Dahan-dahan naman. Kanina pa kasi ako nang gigigil sa iyo eh. Alam mo, habang tumatagal, lalo lang ako nababaliw sa iyo, Jane. Sige lang, Dok. Pagsawaan mo ko hanggang gusto mo. Wala kang kasing sarap, Jane. Talaga? Kung ganon, mas masarap ako kaysa sa asawa mo? Tinatanong pa ba yan? Siyempre naman.
Napangiti naman si Jane dahil sa kanyang narinig. Tila sabik na sabik sila sa isa't isa na parabang hindi nagkita ng ilang araw. Naging mas mapusok na tila apoy na nagliliyab ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ng kanilang ginawa, sabay silang napagod at sabay na rin natulog na parehong walang saplot. 5:00 na ng umaga nang mapabalikwas ng bangon si Joseph. Dali-dali niyang hinatid si Jane sa kanilang bahay tulad ng kanilang nakasanayan. Magandang umaga po, Lola. Mano po? Apo, napapadalas ng paghatid sa iyo ng doktor na yun, ah. Umamin ka nga. Meron ba kayong relasyon? Lola, wala po. Wala? Anong tawag mo sa inyo? Hinatid niya lang po ako, Lola. Magkasabay kasi ang oras namin paglabas ng ospital. Inuumaga kayo, Jane. Tapos naglalampungan pa kayo sa loob ng kotse. Kahit matanda na ako, naaaninag ko pa rin kayo, kaya huwag kang magsisinungaling sa akin. Oo na, Lola. Aaminin ko, may relasyon kami ni Doc Joseph. Ay nako, Diyos ko kang bata ka. May asawa ang doktor na yon. Paano kung mahuli ka? Lola, huwag kayong mag-alala. Kapag nakatapos na ako ng nursing, tapos na rin po kami. Yan ba ang naisip mong paraan ng pag-angat sa buhay? Bakit, Lola? May alam ka pa po bang ibang paraan para masustentuhan ang pag-aaral ko? Wala naman, diba? Pero, Apo, gusto kong makatapos, Lola, kaya hayaan niyo na ako. Pagpasensyahan mo na ang lola mo. Kung mahirap lamang ako, wala akong magawa upang maibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya nga suportahan niyo na lamang ako sa diskarte ko, Lola. Pero Apo, masyado ka pang bata para sa mga bagay na yan. Natatakot ako na baka masaktan ka lamang. Paano ako masasaktan, Lola? Utak ang ginagamit ko, hindi puso. Kaya sinisiguro ko na hindi po yan mangyayari. Nag-aalala lamang ako para sa'yo, Apo. Iniwan na ni Jane ang kanyang lola at dumiretso na sa kanyang kwarto. Samantala, pagka-uwi naman ni Joseph sa kanilang bahay ay agad siyang pinagbuksan ng gate ng kanilang driver na si Wantoy. Dok, si Ma'am Rosie parang sinaniba ng masamang espiritu. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Wantoy? Oo nga, Dok. Kanina pa yan. Paikot-ikot sa terrace. Minsan naglakad parot pa rito. Parang zombie na nga po si Mami. Tigilan mo nga ako, Wantoy. Bahala kayo, Dok. Baka mamaya mangagat na yan. Ayan na siya, Dok. Bahala na kayo dyan. Saan ka galing, Joseph? Han, ano yung sinasabi ni Wantoy na... Sumagot ka! Saan ka galing? Siyempre sa ospital. Saan pa ba ako manggagaling? Sinungaling. Si Dr. Martin ang pumalit sa'yo kanina, hindi ba? Tinawagan ko siya pagkatapos ng shift mo. Ang sabi niya sa akin, nakaalis ka na. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo pero hindi mo ako sinasagot. Pasensya ka na, Han. Nakamute kasi tong cellphone ko eh. Pag upo sa kotse, sumanda lang ako saglit pero hindi ko na malayan, nakatulog na pala ako sa sobrang pagod. Paggising ko, nagulat na nga lang ako eh dahil 4:00 na pala. Kaya nagkape na lang muna ako bago umuwi. Niloloko mo ba ako? Pumunta kami ni Wantoy doon, pero wala ang kotse mo. Kasi Han, doon ako sa labas ng coffee shop nakapark. Magkakape nga sana ako paglabas ko ng ospital, kaso nga, pagdating ko doon, bigla na lamang ako nakatulog sa kotse. Sana lang hindi ka nagsisinungaling sa akin, Joseph. Kung gusto mo, sumama ka sa akin bukas sa ospital kung nagdududa ka. Oo, sasama talaga ako. Hindi mo ako masisisi dahil minsan ka nang nagloko noon. Rosie, matagal na yon. Nangako na ako na hindi na yun mauulit. Magtiwala ka naman sa akin. Nadala naman si Rosie sa pagpapalusot ng kanyang asawa, ngunit hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang pagdududa na baka nagloloko yun. Simula noon, nakapagdesisyon na si Rosie na gabi-gabi niyang bibisitahin ang kanyang asawa sa ospital, dahilan kaya hindi na sabay kumakain sina Jane at Joseph. Doon na nagsimulang makaramdam si Jane ng selos sa asawa ng doktor. Jane, ano ba nangyayari sa'yo at kanina ka pa nakasimangot dyan? Wala, Eric. Masama lang ang pakiramdam ko. Baka naman masama lang ang mood mo dahil gabi-gabi nang nandyan ang asawa ni Doc Joseph. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Huwag ka nang magmaang-maangan.
Alam ko na may relasyon kayo. At saan mo naman nakuha ang chismis na yan? Hindi mo ba alam na pinag-uusapan na kayo dito sa buong ospital? Sayang ka kung sa may asawa ka lamang papatol. Shh! Itiko mo nga yung bibing mo. Paparating na siya. Sino ang pumatol sa may asawa? Ha? Wala po, ma'am. Yung pinanood naming movie dito sa cellphone. Ganun ba? Akala ko kasi may alam kayong hindi ko nalalaman. Wala naman po, ma'am. Eric, Jane, pwede ba akong makisuyo sa inyo? Ano po yun, ma'am? Pakibantayan naman ang asawa ko. Wala ba kayong napapansin na meron siyang babae? Paano nyo naman po nasabi yan, ma'am? Nung mga nakaraan kasi, madalas ay inuumaga na siya ng pag-uwi, kaya nagdududa ako na baka mayroon siyang ibang babae. Nako, ma'am, pasensya ka na pero wala po akong napapansin. Ikaw, Jane, baka may alam ka. Huwag kayo matakot. Hindi niya naman malalaman na kayo magsusumbong sa akin. Wala rin po akong alam, Ma'am Rosie. Malaman ko lamang na may babae siya, malilintikan talaga sila sa akin. Hindi na nakaimik pa si Jane. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Nakahinga lamang siya ng normal nang tuluyan ng umalis si Rosie. Narinig mo yon? Mukhang nakakaamoy na si Ma'am Rosie. Kaya kung ako sa'yo, itigil nyo na yung ginagawa nyo. Eric, hindi pwede. Anong hindi pwede? Dahil si Doc Joseph ang nagpapaaral sa akin ngayon. Pero ngayon lang to, pag nakagraduate na ako, puputulin na namin ang lahat. Puputulin? Halata nga na in love ka na kay Doc. Basta yun lang ang sinasabi ko sa kanya. Hanggang matapos ko lang ang pag-aaral ko. Nako, delikado ka dyan, Chong. Oras na mahuli kayo ni Ma'am Rosie. Pero nandito na ako. Wala na akong magagawa. Tatapusin ko to. Basta, pinagsabihan kita. Kaya huwag mo akong sisisihin kapag nagkagulo rito. Tila napaisip si Jane sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Alam kasi niya na may punto yon dahil siya mismo ay alam niya sa kanyang sarili na nagseselos na siya sa asawa ni Joseph, isang bagay na hindi niya dapat maramdaman. Makalipas ang ilang araw, hindi na nakatiis pa si Jane. Kararating pa lamang ni Joseph sa ospital nang sundan niya agad yon sa doctor's room. Jane! Bakit ba gabi-gabi nang pumupunta dito yung asawa mo? Jane, hindi ko siya pwedeng pigilan sa pagpunta dito. Baka kung anong isipin niya. Naiinis na ako sa kanya. Ano? Ang usapan natin, pakikisamahan mong asawa ko para hindi siya makahalata. Malapit na matapos ang internship ko dito sa ospital. Tapos, lagi pang pumupunta dito ang asawa mo. Ni halos wala ka ng oras para sa akin. Teka lang, Jane. Nagsiselos ka ba sa asawa ko? Oo, aaminin ko, nagsiselos na ako. Jane, may kasunduan tayo. Wala na akong pakialam sa kasunduan. Basta ang alam ko, naiinis ako kapag nakikita ko kayo magkasama ng asawa mo. Matuto kang ilugar ang sarili mo. Paano kapag nahuli niya tayo? Di titigil to. Matitigil din ang pag-aaral mo, sige ka. Wala na akong pakialam. Jane, be professional. Hindi mo ba iniisip na pareho tayo mapapahamak niyan? Kaya ayusin mo yung utak mo. Ayan, nagagalit ka na sa akin ngayon. Pagkatapos mo akong pagsawaan. Jane, tandaan mo ang rule natin. No love, just business. Yun ang kasunduan natin. At oras na malaman to ng asawa ko, sinisiguro ko sa'yo na tapos tayong dalawa. Hindi na nakaimik pa ang dalaga. Malinaw ang kanilang usapan, ngunit ngayon ay hindi niya na kontrolado ang kanyang emosyon. Hanggang sa natapos na ang kanyang pagiging nursing intern sa ospital. 3 araw pa lamang niyang hindi nakikita si Joseph ay tila mapapraning na siya. Noon niya lamang namalayan na obsessed na siya sa doktor. Nang malaman niya na nagpapalit yon ng schedule sa araw, hindi siya nagdalawang isip na kausapin yon. Hindi ka na dapat pumupunta dito sa ospital. Hindi ka na intern. Kasi hindi mo na ako tinatawagan. 3 araw pa lang, Jane. Kahit na, dapat binibigyan mo pa rin ako ng panahon. Wala to sa usapan natin. Doc, hindi ko sinasadya na ma-obsess sa'yo. Ang gusto ko lang naman ay magkita pa rin tayo araw-araw. Nababaliw ka na ba? Alam mong hindi pwede yung gusto mo. Pues, gumawa ka ng paraan. Hindi ako papayag na hanggang ganito na lang tayo. Nakikiusap ako, umalis ka na. Darating na ang asawa ko ngayon, may lakad kami.
magtataka siya kung bakit nandito ka. Huwag mo siyang bigyan ng dahilan para magduda sa atin. Aalis lang ako kapag pinangako mong magkikita tayo mamaya. Okay, sige. Magkita tayo mamaya. Tatawagan kita. Okay na ba yon? Aasahan ko yan, ha? Pangako yan. Kaya umalis ka na bago ka paabutan ni Rosie. Napanatag naman ang kalooban ni Jane. Aalis na sana siya nang biglang dumating ang asawa ng doktor na ikinagulat nilang dalawa. I'm here, honey. Hello, hon. Oh, nandito ka pala, Jane. Kumusta? Kailangan mo ba ng tulong? Ano kasi? Napadaan lang siya, Han, at nangungumusta na rin. Oh, napaka-thoughtful mo naman pala, Jane. Sinasadya mo talagang puntahan ang asawa ko dito. Mabait po kasi si Doc. Hindi na rin po ako magtatagal, ma'am. Alis na po ako kasi hinahanap na po ako ni Lola, malamang. Well, sumabay ka na sa amin. Ihatid ka namin sa inyo. Naku, nakakahiya po. Huwag na lang po. Ano ka ba naman? Huwag ka na mahiya sa amin ng asawa ko. Halika na. Napilitan namang sumabay si Jane kahit labag sa kanyang kalooban. Habang magkatabi ang mag-asawa sa front seat, nakaramdam na naman siya ng labis na selos kay Rosie. Doon nabuo ang kanyang pangarap na sana siya na lang ang asawa ni Joseph. Pagkababa ng dalaga sa kanilang bahay, diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto at umiyak. Anong nangyari sa'yo, Apo? Lola, ang sakit pala na maging kabit lang. Sinabi ko naman sa'yo noon pa na itigil mo na yan, pero ang tigas ng ulo mo. Akala ko po, Lola, hindi ko mamahalin si Doc Joseph, pero nagkamali po ako. Pero lalaban po ako, Lola. Hindi ako magpapatalo sa asawa niya kahit anong mangyari. Ay nako, nababaliw ka na, Apo. Basta, Lola, aagawin ko si Doc Joseph sa kanya. Tulungan niyo po ako, Lola. Please. Jane, mali yan. Hindi kita matutulungan sa gusto mo. Alam kong hindi lang panggagamot ang alam niyo, kundi may alam rin kayo sa pambabarang. Kaya tulungan niyo ako, Lola. Patayin niyo si Ma'am Rosie para masolo ko na si Doc Joseph. Jane, mali ang hinihiling mong ito. Hindi ko yan magagawa. Mali? Anong pagkakaiba sa pinagagagawa ng mga nagbabayad sa'yo para mambarang? Hindi ko sila kilala, Jane. Samantalang ikaw, apo kita. Kaya nga tulungan niyo ako, Lola, dahil apo niyo ako. Kung hindi niyo ako tutulungan, ako ang gagawa ng paraan para makuha si Doc Joseph. Kinagabihan, hinintay ni Jane ang tawag ni Joseph ayon sa pangako nito. Tumupad naman ang doktor sa usapan, kaya walang kasing saya ang kanyang naramdaman nang muling makasiping ang doktor. Samantala, hindi nila alam na may nagsumbong kay Rosie kung nasaan ang kanyang asawa. Nagkunwari siyang nag-check-in sa motel kasama si Wantoy upang makapasok, hanggang sa matagpuan nila ang kotse ng doktor. Samahan mo ako, Wantoy. Magtanong tayo kung saang kwarto naka-check-in si Joseph. Ma'am, baka naman magalit sa akin si Doc. Kanino ka ba kumakampi? Sa akin o kay Joseph? Siyempre, sa inyo, ma'am. Kaya lang, si Doc kasi ang nagpapasweldo sa akin. Medyo gipit po ako ngayon, ma'am. Kung ayaw mo kong samahan, pues ako na lang. Sandali, ma'am. Sasama na ako. Bahala na. Tara na po, ma'am. Atak! Kahit kailan talaga puro kakalokohan. Habang patuloy sa paglalaro ng apoy ang dalawa, bigla na lang silang napatigil nang may kumatok ng malakas sa kanilang pintuan. Nagsuot ng shorts si Joseph at binuksan ng bahagya ang pinto sa pag-aakalang staff lamang yun ng motel. Nagulat na lamang siya nang biglang itinulak ng malakas ang pintuan. Nanlaki naman ang mga mata ni Jane nang makita si Rosie. Sinugod siya nito sa kasinampal at sinabunutan ng walang pakundangan. Hindi naman siya makapanlaban dahil nakatapis lamang siya ng kumot. Hayop ka, Jane! Hindi ko akalain na aahasin mo ang asawa ko!
Ma'am, tama na po. Maawa po kayo sa akin. Hindi ako naaawa sa mga walang hiyang katulad mo. Papatayin kita. Ma'am, tama na po. Bitiwan niyo na po ako. Rosie, tama na. Walang hiya kayo. Mga traidor, papatayin ko kayo. Rosie, tama na. Pag-usapan natin to na maayos. Mamili ka, Joseph. Ako o ang babae mo? Siyempre ikaw ang pipiliin ko dahil asawa kita. Si Jane, pampalipas oras ko lang. Tila sinampal ng katotohanan ang dalaga dahil sa kanyang narinig. Tunay na pinanindigan ni Joseph ang kanilang kasunduan. Maya-maya pa ay tumakbo na si Jane palabas habang umiiyak. Ididimanda ko kayo, Joseph. Kung gagawin mo yan, makukulong ako. Sinong bubuhay sa mga anak natin, ha? Ikaw? Porket wala akong trabaho, gaganituhin mo na lamang ako. Rosie, asawa kita. Samantalang si Jane, laruan ko lang. Ang buong akala ko'y nagbago ka na. Pero hanggang ngayon, babaero ka pa rin. Tama na. Umuwi na tayo sa bahay. Huwag mo nang palakihin ang gulong ito. Nakakahiya sa mga nandito. Nakakahiya? Marunong ka mahiya. Rosie, please, tama na. Nang makauwi sila sa bahay, agad naman nag-empake si Rosie ng mga gamit para lumayas. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ng kanyang asawa. Napaluhod pa si Joseph sa harapan ni Rosie at sa kanyang mga anak. Habang umiiyak ang dalawang bata ay yumakap sa kanila ang ama, dahilan upang maantig ang puso ng kanilang ina. Han, huwag ka nang umalis. Maawa ka sa mga anak natin. Kailangan nila ang buong pamilya. Sana naisip mo yan bago ka naglolo ko. Han, asawa kita at ikaw ang mahal ko. Kaya please, huwag mong gawin to. Patawarin mo na ako. Makikipaghiwalay na ako sa iyo, Joseph. Isasama kong mga anak ko. Han, please, nangangako ako na hindi na to mauulit. Sinabi mo na yan sa akin noon, pero ngayon inulit-ulit mo na naman. Bigyan mo ako ng last chance. Please, hindi ako mabubuhay nang wala kayo. Magbabago na ako, pangako yan. Ma'am, wag po nating iwan si Daddy. Ayaw ko po siyang iwan. Han, kahit para na lang sa mga anak natin. Mommy, Daddy, wag na po kayo mag-away. Para sa mga bata, bibigyan kita ng huling pagkakataon, Joseph. Kapag naulit pa ito, hindi mo na kami makikita ng mga anak mo. Salamat, Han. Salamat. Pangako, hindi na ito mauulit. Puputulin ko ng ugnayan namin ni Jane. Samantala, nakarating naman kay Concha ang nangyari sa motel dahil sa isang kakilala. Labis-labis na awa ang kanyang naramdaman para sa kanyang apo. Lalo pat nakikita niyang nagmumukmuk na lang ito sa kwarto at halos hindi na kumakain. Sa awa ni Concha kay Jane, napilitan siyang puntahan si Joseph sa ospital. Nakikiusap ako sa iyo. Dalawin mo ang apo ko. Ayaw ko mawalan ulit ng isa pang mahal sa buhay. Patawad po, pero hindi ko siya mapupuntahan. Nangako na ako sa asawa ko na puputulin ko na ang aming ugnayan. Paano naman ang apo ko? Hahayaan mo na lang ba siyang mawala sa kanyang sarili? Buo na ang desisyon ko. Sa ngayon ay mas pinipili ko na ang aking pamilya. Wala kang awa. Matapos mong abusuhin at pakinabangan ang apo ko, ganyan lang ang sasabihin mo. Hindi ko siya inabuso. Siya may kagustuhan ng lahat ng ito. Tandaan mo ito, Doktor. Kapag hindi mo ako tinulungan na maging maayos ang apo ko, pasensyahan na lamang tayo. Ipapatikim ko sa iyo kung paano mawalan ng mahal sa buhay. Umalis si Concha na puno ng galit. Pagbalik niya sa bahay ay nadatnan na lang niya si Jane na pumatong sa upuan at may nakataling lubid sa leeg. Jane, itigil mo yung ginagawa mo. Kung hindi mo ako tutulungan, Lola, magpapakamatay ako. Apo, galing ako sa ospital. Hinikayat ko si Joseph na pumunta rito. Ginawa kong lahat ng aking makakaya. Kaya huwag kang gumawa ng ikakapahamak mo. Totoo ba yung sinasabi niyo, Lola? Nakausap niyo siya? Anong sabi niya?
Mahihirapan daw siyang pumunta dito dahil sa asawa niya. Kung ganon, tulungan niyo ako, Lola. Barangin niyo si Ma'am Rosie. Kailangan mawala na siya sa landas namin ni Doc Joseph. Oo, tutulungan kita. Kaya bumaba ka na dyan. Gagawin ko na ang gusto mo. Totoo ba yung sinasabi niyo, Lola? Oo, Apo. Maniwala ka sa akin. Tutulungan kita. Tinupad ni Lola Concha ang kanyang pangako kay Jane. Gumawa siya ng sagradong ritual at binarang si Rosie gamit ang mga ipis at bakukang. Inilibing din niya ang larawan ng babae sa may dalampasigan at pinabaunan ng mga Latinong orasyon. Nagawa ko na ang nais mo, Apo. Anong mangyayari sa kanya, Lola? Magkakasakit siya hanggang sa mamatay. Salamat, Lola, dahil pinagbigyan niyo ang aking kahilingan. Hindi ko kayang mawala ka, Apo. Simula nang mawala ang ama mo, ikaw na lang ang natitira sa akin. Pagkatapos nito, Lola, tiyak mamahalin ako ni Joseph. Apo, masyado ka pang bata. Marami pang ibang lalaki ang iyong makakasalamuha. Paano kung hindi talaga kayo ni Joseph ang para sa isa't isa? Hindi, Lola. Siya lang po ang gusto ko. Kaya kukunin ko siya kay Rosie sa kahit anong paraan. Nais mang sabihin ni Concha na mali ang ginawa nila. Ngunit mas nananaig sa kanya ang takot na baka tuluyang maging desperada ang kanyang apo. Samantala, umepekto naman agad ang barang na ginawa ni Concha kay Rosie. Han, tulungan mo ako. Hindi ako makabangon. Ano nangyari sa iyo, Han? Ang tiyan ko, napakabigat. Han, bakit parang lumolobo nga yung tiyan mo? Aray ko, huwag mong hawakan, masakit. Dadalhin kita sa ospital para matingnan ka agad. Kung may sakit man ako, bakit wala akong sintomas na naramdaman? Bakit bigla na lang ako nagkakaganito? Hindi ko alam. Pumunta na tayo sa ospital. Kailangan kang i-confine sa lalong madaling panahon. Agad na isinugod si Rosie sa ospital. Mabilis naman siyang inasikaso at kinunan ng blood samples para sa mga test. Nagsagawa rin ng MRI at ultrasound, ngunit nanatiling negative ang lahat ng resulta. Halos 1 linggo na si Rosie sa ospital, pero wala pa ring eksplanasyon ang mga doktor sa kanyang sakit, lalo na ang tungkol sa pagliit at paglobo ng kanyang tiyan. Joseph, ilabas mo na lang ako rito. 1 linggo na ako pero wala pa rin nagbabago. Han, hindi pwede yan. Hindi ka pa magaling. Mas lalo ako magkakasakit dito. Wala rin namang findings kung ano nga ang sakit ko. Han, naguguluhan kami sa sakit mo. Ngayon lang kami naka-encounter ng ganitong sakit. Maging ang paglobo at pagliit ng tiyan mo ay hindi namin maipaliwanag. Kaya nga, iuwi mo na lamang ako sa bahay. Mas mabuti pa ron, makakasama ko mga anak ko. Nalilito na ako, Han. Kailangan kong hingin ng desisyon ng mga magulang mo bago kita iuwi sa bahay. Sige, Han. Tawagan mo sina Mama at Papa. Ayaw ko na dito sa ospital. Mas lalo akong nahihirapan. Patawarin mo ako, Han. Hindi kita mapagaling. Napakawalang kwenta kong doktor. Han, huwag mong sisihin ang sarili mo dahil ginawa mo naman ang lahat. Dahil sa pagpupumilit ni Rosie, napilitan si Joseph na iuwi ang kanyang asawa. Nag-hire na lang siya ng private nurse para mag-alaga doon. Samantala, nakarating naman kay Jane ang nangyayari sa asawa ni Joseph. Lola, kailan po mamamatay ang asawa ni Joseph? Naiinip na ako. Apo, pag-isipan mo munang mabuti ang gusto mong mangyari. Hindi na ako makapaghintay, Lola. Kailangan ko na makasama si Joseph. Relax ka lamang, Apo. Huwag muna nating madaliin dahil baka magbago pa yung isip mo. Hindi na magbabagong isip ko, Lola. Ang gusto ko, ako lang mag-isa sa buhay ni Joseph at hindi ko yun magagawa hanggat buhay pang kanyang asawa. Apo, ano, Lola? Gagawin niyo ba o hindi?
Oo, Apo, gagawin ko. Habang nakaratay sa bahay ang asawa ni Joseph, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa ospital. Isang araw pagkatapos ng kanyang duty, nagulat na lamang siya nang nasa loob na ng kanyang kotse si Jane. Jane, bakit ka nandito? Nakalimutan mo kasing ilak ang kotse mo, kaya dito na lang ako naghintay. Mabuti na lang at nakalimutan ko. Dahil kung hindi, papasok ka na naman sa ospital. Baka mamaya may makapagsumbong na naman sa asawa ko niyan. Parang nakalimutan mo na kasi ako, kaya nagpaparamdam lang ako. Alam mo ba nagkasakit si Rosie? Kaya busy ako sa pag-aasikaso sa kanya. Nagkasakit? Kawawa naman palang asawa mo. Kaya ang gusto ko sana, Jane, itigil na natin to. Tutal, malapit ka na makapagtapos. Hindi ako papayag. Maawa ka naman sa akin, huwag mo akong iwan. Ano bang kailangan mo? Pera? Eto, tanggapin mo to. Siguro naman sapat na yan hanggang sa makapagtapos ka. Tinatapos ko ng namamagitan sa atin dahil mas kailangan ako ngayon ng pamilya ko. Eh kung hiwalayan mo na lang yung asawa mo, total wala na rin naman siyang silbi. Jane, may mga anak kami. Kailangan ng mga anak ko na buo ang pamilya namin. Nandito naman ako Kaya kong tumayo bilang ina ng mga anak mo. Jane, please. Bumaba ka na. Tapos na ang usapang ito. Umuwing bigo ang dalaga, kaya muli na naman niyang hinikayat ang kanyang lola upang madaliin ang pagpatay kay Rosie. Lola, akala ko ba mamadaliin mo ng pagpatay sa asawa ni Joseph? Jane, maghintay ka lamang, Apo. Hanggang kailan, Lola? Hihintayin mo pa bang magpakamatay ako bago mo paggawin ang gusto ko? Apo, hindi. Huwag mong gagawin yan, dahil ginagawa kong lahat na makakaya ko para matulungan ka. 1 linggo, Lola. Kapag hindi pa namatay si Ma'am Rosie, huwag ka nang umasa makikita mo pa ako. Bakit, Apo? Anong gagawin mo? Mas mabuti pang ako na lang ang mamatay, Lola. Apo, huwag mong gagawin yan. Sige, sa loob ng 1 linggo, pangako, mawawala na ang asawa ni Joseph. Muling nagsagawa ng sagradong ritual ang matanda. Sa pagkakataong yun ay mas lalo pa niyang pinahirapan si Rosie upang mas mapadali ang kamatayan nito. Samantala, nagkagulo naman sa bahay nila Joseph dahil sa biglang pag-atake ng sakit ng ginang. Nahihirapan na siyang magsalita, hinihingal dahil sa sobrang paglobo ng kanyang tiyan. Papa, Wantoy, tulungan niyo po ako. Dalhin natin si Rosie sa ospital. Ano na naman ba nangyari sa anak ko? Doc Joseph, Boss Rudy, may kutob ako na hindi ordinaryo ang sakit ni Ma'am Rosie. Tingin ko, manggagamot na makakapagpagaling sa kanya. Bakit? Anong tingin mo sa sakit ng asawa ko, Wantoy? Parang katulad dun sa pinsang ko, Doc Parang binabarang siya. Ano? Hanggang ngayon ba naman ay naniniwala ka pa rin sa barang? Sige, Doc. Isipin mo kung hindi barang, bakit kayong mga doktor ay walang kakayahang pagalingin siya? Tama si Wantoy. At wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo sa kanya. Kung gusto niyo pa pong mabuhay si Ma'am Rosie, dalhin na natin siya sa manggagamot. Subukan lang po natin. Meron akong kilalang albularyo malapit dito. Dalhin na natin siya doon. Kayo po ang bahala, pero hindi po ako sasama doon. Baka malaman nila na doktor ako. Pagtawanan pa ako ng mga tao doon. Huwag ka mag-alala, Joseph. Dahil nandito naman ako. Ako na ang bahala sa anak ko. Tama, kami na po ang bahala kay Ma'am Rosie, Doc. Dinala nila sa isang albularya si Rosie. Ngunit ang hindi nila alam, ang manggagamot na kanilang hiningan ng tulong ay siya ring bumarang kay Rosie. Nagulat naman si Jane sa kanyang nadatnan, kaya dali-dali siyang nagtago sa kanyang kwarto. Ang hindi niya alam ay nakita siya ni Wantoy. Samantala, si Rosie naman ay umiling-iling na lamang na tila ba ayaw magpagamot. Rosie, anak, kailangan mong magamot. Concha, pakiusap, pagalingin mo ang aking anak. Wala akong makitang ibang dahilan ng kanyang sakit. Normal lamang ang lahat. Ay, nako, galing na kami sa ospital at wala namang pagbabago. Kaya nagduda kami na barang ang kanyang sakit. Barang? Pero wala akong nakikitang barang. Natural na sakit lang ang aking nararamdaman. Ay, teka lang po, Boss Rudy.
Parang hindi naman kayang gamutin ni Aling Concha ang anak ninyo eh. Umalis na lang po tayo dito. Hindi, Wantoy. Subukan lang natin. Handa ako magbayad ng malaki, basta't gumaling lamang ang anak ko. Bakit? Wala ba kayong tiwala sa akin? Hindi naman po sa walang tiwala, pero hindi ko rin maiwasang magduda sa inyo eh. Wantoy, ano ba? Nandito tayo para magpagamot. Natahimik na lamang silang dalawa nang biglang gumawa ng sagradong ritual si Lola Concha. Nag-usal yon ng mga salita na hindi nila maunawaan, pagkatapos ay hinawakan nito ang tiyan ni Rosie. Makakauwi na kayo. Hintayin niyo na lamang ang paggaling niya sa inyong bahay. Salamat kung ganon. Pero bakit wala pa rin nagbabago sa kanya? Maghintay lamang kayo ng 3 araw. 3 araw? Teka lang. Nakikita mo namang nahihirapan na yung pasyente namin tapos maghihintay pa kami ng 3 araw? Wala akong magagawa dahil yun lamang ang aking kakayahan. Sigurado ka bang ginagamot mo siya? Ang mabuti pa, umalis na kayo dito. Layas! Mag-iingat ka. Kapag may masamang nangyari kay Ma'am Rosie, isusumbong ko kayo kay Doc Joseph. Hey nako, Wantoy, ano ba yung pinagsasasabi mo? Umuwi na nga lamang tayo. Kanina ko pa nga sinabi sa iyo, boss, na umuwi na lamang tayo. Wala akong tiwala sa albularyong yan. Nang makaalis na ang mag-amo, ay saka naman lumabas si Jane. Lola, alam niyo bang asawa yan ni Joseph? Alam ko, pero ang hindi ko alam ay kung sino ang nakapagturo sa kanila na magpagamot dito. Sana tinuluyan mo na lang yan, Lola, para wala na tayong maging problema. Kung gagawin ko yan, wala nang maniniwala sa akin. Kaya dadahan-dahanin ko lamang. 3 araw mula ngayon ay maaari na siyang mamatay. Bakit 3 araw pa, Lola? Ayaw ko siyang mamatay dito. Kung hindi, wala na magpapagamot sa akin. Saan na lamang ako kukuha ng pangkabuhayan ko? Malapit na ako makapagtapos ng nursing, Lola. At kung magtatagumpay tayo, magiging asawa na rin ako ni Dr. Joseph. Kaya sana tinuluyan mo na lang yung babaeng yon. Malapit na, Apo. Huwag ka mag-alala. 2 araw ang lumipas simula ng pagpapagamot nila kay Rosie. Ngunit wala pa rin silang nakitang pagbabago. Sa halip ay tila lumala pa ang kalagayan nito. Tinawagan ni Wantoy ang kanyang pinsan na binarang noon kung saan yon nagpagamot, at nang malaman nila ay agad naman silang naghanda upang isugod si Rosie doon. Doc Joseph, kapag hindi pa gumaling si Ma'am Rosie sa albularyo na pagdadalhan natin sa kanya ngayon, ay magpapaputol ako ng ano, Doc? Bakit? Ano ba nangyari doon sa unang pagpapagamot niyo sa kanya? Ay nako, wala akong tiwala sa albularyong yun eh. Bakit? Saan niyo ba siya dinala? Doon sa, lola ni Jane. Ano? Doon kayo nagpagamot? Hindi ko naman alam, Doc eh. Nagulat na lang ako dahil nakita ko yung babae doon na kasama mo sa motel. Tumahimik ka, Wantoy. Baka marinig tayo ni Papa Rudy. Wag mo na ulit babanggitin ang tungkol sa bagay na yan, ha? Ay, pasensya ka na, Doc, pero naisip ko lang na baka... Na baka ano? Na baka kasi si Jane ang nagpapabarang kay Ma'am Rosie. Ay nako, baliw ka na talaga, Wantoy. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako naniniwala sa mga barang-barang na yan? Dok, totoong barang. Hindi ko kayo pinipigilan kung saan kayo magpapagamot. Basta ang importante sa akin, gagaling ang asawa ko. Pero huwag niyo ipilit sa akin yung barang na yan. Ang gulo mo naman kausap, Dok eh. Ay, nako. Pasensya ka na, Wantoy. Ang totoo kasi, naguguluhan na rin talaga ako sa kalagayan ng asawa ko. At hindi na nagsayang pa ng oras sina Wantoy at Rudy. Tumungo sila sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanila. Nagtanong-tanong hanggang sa matuntun nila ang bahay ng naturang albularyo. Pagbaba nila ng kotse, agad naman natuon ang atensyon ng mga tao sa kanila. Agad silang pinapasok sa bahay pagamutan na may iba't ibang disenyo na hindi nila maintindihan. Napailing naman ang matandang albularyo nang makita ang pasyente. Tata Pablo, tulungan niyo po sana ang anak ko. Hindi ordinaryo ang sakit ng iyong anak. Barang yan.
Pinahihirapan siya hanggang sa mamatay. Kung gayon ay tama nga po ang hinala namin. Binara nga ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Madali lamang para sa akin na pagalingin ito. Mabuti na lang at nadala niyo siya dito agad dahil may taning na ang buhay niya. Ma'am Pablo, gawin niyo po ang lahat. Kayo na lamang ang aming pag-asa ngayon. Nagsindi ng itim na kandila ang albularyo. Hinawakan ang tiyan ng ginang. Umusal ng mga hindi maunawaang salita. Pagkatapos ay nagsusuka si Rosie ng napakaraming tubig na may kasamang ipis at bakukang. Insekto? Bakit sumuka ng insekto ang anak ko? Ngayon lamang po ako nakakita ng ganyan, boss. Nakakatakot pala. Yan ang insektong ginamit ng mambabarang upang pinsalain ang kanyang katawan. At yung tubig sa kanyang tiyan, maaaring inilibing sa dagat ang kanyang litrato. At kapag tataas o huhupa ang tubig ng dagat, ay ganoon din ang mangyayari sa kanyang tiyan. Napakawalang hiya naman ang gumawa nito sa kanya. Ma'am Pablo, sino ang gumawa nito sa anak ko? Ano ang kanilang dahilan? Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Anak, magaling ka na. Huwag ka nang umiyak. Papa, bakit ito nangyayari sa akin? Binarang ka daw, anak. At kung sino man ang gumawa nito, si Ma'am Pablo lamang ang makakasagot. Nagsindi ng isa pang itim na kandila si Mang Pablo. Nag-usal ng may kahabaang orasyon. At pagkatapos ay biglang lumiyab ang apoy ng kandila at humugis ang muka ng babae ng 2 beses. Sa pagpapatuloy ng orasyon ng matanda, iba't ibang hugis naman ang lumabas sa apoy. Maya-maya pa ay tumigil na rin yun. Isang matandang babae na napag-utusan ng mas bata sa kanya. Ay, sino naman kaya ang mga yon? Hindi ko matumbok kung sino sila, pero batid kong inggit at pagnanasa sa posisyon ang kanilang dahilan. Wala akong may pagmamalaki, maliban sa pagiging asawa ng isang doktor. Ang posisyon mo bilang asawa ang kinaiinggitan nila. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi ako sigurado, pero maaaring may nagkagusto sa iyong asawa, o di kaya naman ay mayroon siyang kabit. Pero tulad ng sinasabi ko, hindi ko matumbok kung sino sila. Ma'am Rosie, maaari ngang tama ang aking hinala. Anong hinala yon, Wantoy? Yung una manggagamot na pinuntahan natin, nakita ko dun si Jane. Kaya nagduda ako na yung lola niya ang siyang bumarang sa inyo. Kaya imbis na gumaling ka, mas lalo pang lumala ang sakit ninyo. Naalala ko rin yon, kaya ayaw ko sana magpagamot doon. Kaya lang, nahihirapan ako magsalita ng mga oras na yon. Wantoy, bakit hindi mo agad sinabi sa akin nang malintikan sa akin yung mga walang hiyang yon? Kayo naman kasi, hindi naman kayo nagtatanong. Ayaw nyo pa maniwala sa akin. Ay nakuloko ka talaga. Paano ako magtatanong wala nga akong kaalam-alam sa mga nangyayari. Hindi ko naman alam na may babaeng nagkakagusto kay Joseph. Pa, walang kasalanan si Wantoy. At kung totoo man na sila ang gumawa nito sa akin, hindi pa rin sila makakaligtas sa mata ng Diyos. Kung sino man yung pinaghihinalaan ninyo, mag-ingat kayo sa kanila dahil maaaring sumiklab ang kanilang galit sa sandaling malaman nila na gumaling ka na. Paano po kung balikan nila ako? Magbibigay ako ng panangga. Huwag mo itong hubarin kahit anong mangyari dahil maaari kanilang patayin sa isang iglap lamang. Napakahalang naman ng kanilang bituka kung papatay sila ng tao dahil lamang sa inggit. Huwag mong maliitin ang inggit. Dahil kadalasan, ito ang nag-uudyok sa tao para pumatay. Tama, kaya ako, nag-iingat po ako parati. Sino naman ang naiinggit sa'yo, Wantoy? Ay, wala ba? Sige, hindi na lang po ako mag-iingat. Nakakatuwa ka talaga, Wantoy. Ay, Ma'am Pablo, salamat sa paggamot mo sa anak ko. Walang anuman. At kung sakaling magkakaroon pa ulit kayo ng problema, bumalik lamang kayo dito sa akin. Huwag lamang pera, ha? Ito naman si Ma'am Pablo ay nakuha pa magpatawa. Sige po, maraming salamat po. Aalis na kami dahil malayo pa ang aming lalakbayin. Sige, mag-iingat po kayo.
Pag-uwi nila sa bahay, nagulat na lamang si Joseph dahil sa biglang paggaling ng kanyang asawa. Han, salamat naman at magaling ka na. Salamat sa Diyos at hindi pa niya ako hinayaang mamatay. Ibig sabihin, totoo ang barang na sinasabi ni Wantoy? Tama ka. At alam mo ba kung sino ang aming suspect na gumawa sa akin nito? Ang lola ni Jane, dahil sa utos niya. Naku, hindi kayo pwedeng basta na lamang mambintang. Hindi papanigan ng batas sa mga haka-haka lamang. At sino naman na nagsabi sa iyo na magdidemanda ako? Han, pasensya ka na. Sadya magkaiba lang ang ating paniniwala. Magtapat ka nga sa akin, Joseph. Hanggang ngayon ba ay patuloy pa rin ang relasyon ninyo ni Jane? Han, wala na talaga. Pinutol ko ng lahat sa amin tulad ng pinangako ko sa iyo. Kung ganon, tama ang sinabi ng albularyo. Galit na galit siya sa akin. Nais ka pa rin niyang agawin sa akin, Joseph. Hindi mangyayari yun, Han. Nangako na ako na magbabago na ako. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan naman ni Jane na gumaling na si Rosie, kaya agad siyang nagsumbong sa kanyang lola Concha. Lola, bakit gumaling ang asawa ni Doc? Akala ko ba mamamatay na siya? Maaaring lumapit sila sa isang manggagamot, kaya nawala ang barang sa kanyang katawan. Paano na yan, Lola? Hindi ko na matutupad ang mga plano ko. Sabi ko naman sa inyo, patayin niyo na agad siya. Ginawa ko na, kaya lamang ay maswerte siya at nakalapit siya sa magaling na albularyo. Ano nang gagawin natin, Lola? Maaaring ngayon ay mahihirapan na tayo na barangin siyang muli. Hindi pwede. Hindi ako papayag na gumaling siya. Gumawa ka ng paraan, Lola. O kaya, turuan mo na lang ako para ako na lang ang gagawa. Hindi pwede, Apo. Bakit hindi pwede? Dahil hindi madali ang pagiging mambabarang. Kailangan mong malakas na depensa upang hindi ka mabalikan. Pues, ituro mo sa akin lahat ng inyong nalalaman. Hindi, Apo. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Kung ayaw niyo, Lola, kayo ang gumawa ng paraan. Huwag ka mag-alala. May kakayahan akong kontrahin ang iba't ibang panangga. Mamayang gabi, susubukan ko yon. Gawin niyong lahat, Lola. Hindi ako makakapayag na matalo sa laban na to. Oo, Apo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para lamang sa'yo. Kinagabihan, muling nagsagawa ng sagradong ritual si Lola Concha. Sinubukan niyang barangin si Rosie, ngunit nahirapan siya dahil sa lakas ng depensa nito. Patawad, Apo. Hindi ko kayang talunin ang kanyang panangga. Napakalakas na manggagamot na nagpagaling sa kanya. Wala na bang ibang paraan, Lola? Subukan niyo. Baka mayroon pa kayong magawa. Huwag ka mag-alala. Hindi ko siya titigilan. May oras din na tatanggalin niya ang kanyang depensa. At sa mga sandaling yon, makakapasok muli ang barang sa kanyang katawan. Maghihintay pa pala ako ng matagal? Dahil wala na tayong magagawa, hindi ko mawasak ang kanyang depensa. Naiinip na ako, Lola. Apo, maghintay ka lang. Dahil oras na makapasok ang barang sa katawan ni Rosie, sisiguraduhin ko sa iyo na hindi na siya magtatagal. Makalipas ang ilang linggo, kumpiyansa na si Rosie sa kanyang kalusugan. Muli nang bumalik ang malusog niyang pangangatawan. Isang araw, nakatakda siyang puntahan si Joseph sa ospital. Dali-dali siyang naligo at hindi niya namalayan na natanggal ang kanyang panangga. Pagdating sa naturang ospital ay bigla na lang siyang nahilo at natumba, kaya naman nagkagulo ang mga nurse. Doc Joseph, si Ma'am Rosie nasa emergency room. Ano nangyari sa kanya? Hindi ko po alam, Doc. Basta bigla na lang siyang natumba eh. Dali-dali namang tumakbo ang lalaki upang maasikaso ang kanyang asawa. Pagdating doon ay nakita niyang putlang-putla si Rosie. Nurse, i-monitor ang vital signs. Yes, Doc. Han, ano nangyari sa'yo? Bigla na lang ako nahilo, Han.
Hindi pa makakabuti sa iyong lumakad mag-isa, kaya huwag mo na ulit tong gagawin, okay? Excuse me, Doc. Lalagyan ko lang ng dextrose si Ma'am. Pagkatapos, kukunan ko lang siya ng mga sample para sa mga test. Sige, Eric. Pagkatapos ay ipahanda ang kanyang kwarto. Yes, Doc. Nandito na pala si Wantoy at Papa Rudyhan. Ipapalipat na kita sa private room. Rosie, anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Parang pagod na pagod ang katawan ko. Ma'am Rosie, hindi kaya binalikan ka ng barang? Imposibleng matablan siya ng barang. Sa tingin ko ay malakas ang kanyang depensa. Nawala ko yata ang aking panangga na binigay ng albularyo. Hindi ko namalayan na natanggal yon. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Maya-maya pa, dinala na nila si Rosie sa private room. Ngunit ilang sandali lamang ay bigla na lang itong kinapos sa paghinga. Tulungan niyo ako. Hindi ako makahinga. Anak, ano nangyari? Wantoy, tawagin mo si Joseph. Bilis! Opo, boss. Patakbong pinuntahan ni Wantoy si Joseph. Dali-dali namang tumugon ang doktor. Nilagyan ng oxygen si Rosie, kaya naman naagapan yon. Ilang sandali pa, lumabas na ang resulta ng mga test, ngunit katulad ng dati ay normal lamang ang lahat. Doc Joseph, kailangan nating ibalik si Ma'am Rosie dun sa albularyo. Wantoy, hindi ko siya pwedeng palabasin ng ospital sa ganitong sitwasyon. Masisira ang reputasyon ko bilang doktor. At ano ang gusto mo? Ang mamatay ang anak ko dito? Anong gamot ang ipapainom mo sa kanya? Natahimik naman si Joseph sa sinabi ng kanyang biyanan. Kahit doktor siya, wala siyang makitang sakit ng kanyang asawa. Nalilito po ako. Magdesisyon ka, Joseph. Ang masira ang reputasyon mo o mamatay ang asawa mo? Sige pa, pumapayag na ako. Nalilito na rin ako kung anong sakit ng asawa ko eh. Ay, salamat Joseph. Binabarang nga siya. Dali-daling dinala ni Wantoy at Rudy si Rosie pabalik sa albularyo. Ngunit nananatili pa rin itong naka-oxygen. Sa pagkakataong yun ay sumama na si Joseph. Nasa kalagitnaan pa lamang sila ng biyahe nang inatake si Rosie. Kahit may oxygen ay nahihirapan pa rin siyang huminga. Wantoy, bilisan mong pagmamaneho! Baka hindi na makaabot si Rosie doon. Ibalik na lang natin siya sa ospital. Kailangan niyang dalhin sa ICU. Hindi, Joseph. Kailangan natin siya madala sa albularyo dahil alam na natin na hindi siya gagaling sa ospital. Pero hindi ko kaya makita ang asawa ko na naghihingalo. Wala man lang ako magawa. Ama niya ako, Joseph. Kung nahihirapan ka, mas nahihirapan ako. Huwag na kayo magtalo. Mabuti pa'y magdasal kayo para mailigtas si Ma'am Rosie. Halos paliparin na ni Wantoy ang sasakyan. Nang makarating sila sa bahay ng albularyo, ay napakunot naman ang noo ng matanda nang makita si Rosie. Ma'am Pablo, tulungan niyo po ang anak ko. Gaano ba karakas ang mambabarang na yan at kaya niyang kontrahin ang ginawa kong panangga? Ma'am Pablo, ang totoo po niyan, nawala niya ang inyong binigay na panangga. Sinabi ko naman sa inyo na huwag niyong tanggalin yun eh. Hindi po namin sinasadya na mawala yon. Agad na nagsagawa ng ritual ang matandang albularyo. Nagsindi ng kandilang itim at nag-usal ng mga Latinong dasal. Pagkatapos ay hinipan niya ang ulo ni Rosie ng 3 beses. Hinawakan niya ang pulso noon, ngunit nanatili pa rin yung mahina. Samantala, si Joseph naman ay hindi alam ang gagawin. Malakas ang barang na iginawad sa kanya. Isang mabilis ang kamatayan. Mabuti na lamang at nadala niyo dito kaagad. Ano na naman ang ginawa nila sa anak ko? Sa ganitong uri ng barang, inilibing sa sementeryo ang kanyang larawan na may kasamang orasyon, kaya naman hirap na hirap siyang huminga. Ma'am Pablo, tulungan niyo po siya. Huwag niyo siyang hayaang mamatay. Boss, hindi na gumagalaw si Ma'am Rosie. Rosie, lumabang ka. Kailangan ka ng mga anak mo. Han, huwag kang susuko. Tumabi kayo. Kailangan kong isipiyar ang asawa ko. Relax lamang kayo. Maghintay lamang kayo ng 3 minuto. Mapapaalis ko rin ang barang sa kanyang katawan. Paano kung tuluyang mamatay ang asawa ko? Alam kong isa kang doktor, pero sa pagkakataong ito, hindi mo magagamit ang iyong abilidad para mailigtas ang asawa mo. Hindi na nakaimik pa si Joseph.
Maya-maya ay naggulat na lang siya nang biglang gumalaw ang kanyang asawa. Ngunit nananatili pa rin yung mahina, kaya patuloy pa rin itong ginagamot ng albularyo. Napakalakas talaga ng barang. Habang hinahawakan ko siya, ramdam ko kung paano siya pinahihirapan. May paraan ba para matigil na ang ginagawa nila sa anak ko? Meron, kapag ibinalik natin sa mambabarang ang ginagawa niya kay Rosie. Ang sakit ni Rosie ay mapupunta sa kanya. Parang sinabi mo na rin na papatayin natin ang nambarang sa kanya. Boss, hindi naman siya nangingialam ako pero ang totoo niyan, mangingialam talaga ako. Kung ako sa inyo, mabuti pa ibalik nyo na sa kanyang barang para maranasan naman niya ang ginagawa niya kay Ma'am Rosie. Kung sa bagay, tama ka dyan, Wantoy. Hindi ako makakapayag na papatayin niya ang anak ko. Joseph, ano sa tingin mo? Kayo na po ang bahala magdesisyon. Kayo po ang masigit na nakakaalam sa mga bagay na yan. Kung ganon, Ma'am Pablo, gawin mo na kung yan lang ang tanging paraan upang tuluyang hindi nila mapatay ang anak ko. Masusunod ang gusto ninyo. Nagpatuloy sa pag-usal ng dasal ang matanda habang nakahawak pa rin sa braso ni Rosie. Inipon niya ang lahat ng puwersa ng barang sa katawan nito at ibinalik sa kung sino mang may kagagawan. Ilang sandali pa, unti-unti nang bumalik ang kamalayan ni Rosie. Napahanga naman si Joseph sa ginawa ng albularyo, dahilan na parang nanliit ang tingin niya sa kanyang sarili bilang doktor. Han, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo maayos na ako, Han. Salamat at magaling ka na. Hindi ko kaya mawala ka sa amin ng mga anak mo. Teka, nasaan tayo? Nandito tayo kina Ma'am Pablo, anak, dahil binarang ka ulit. Muntik ka na nilang patayin. Mga wala silang awa. Kailan ba nila ako titigilan? Hanggang sa makuha nila ang gusto nila. Pero huwag ka mag-alala. Unti-unti nang bumabalik sa mambabarang ang ginawa niya sa iyo. Sa ganitong paraan din, mapapatunayan ninyo kung tama ba ang inyong pinaghihinalaan. Dapat lang na matikman nila ang ginawa nila sa anak ko. Pero hindi ba't masama ang gumanti? Naku, ma'am, ilang beses ka na nilang sinubukang patayin. Ngayon, muntikan ka na. Ay, nako, paano kung sa ikatlong pagkakataon ay hindi ka na namin maagapan? Di yung babaeng yun na makikinabang sa kagwapuhan ni boss at sa lahat ng meron ka. Naku! Tama ka, Wantoy. Kailangan ako ng mga anak ko. Kaya nararapat lamang na lumaban ako. Yun! Nagets mo rin, ma'am. Hindi ko akalain na totoo pala ang barang. At kung sakaling totoo nga ang hinala ninyo na ang lola ni Jane ang gumawa nito, hindi ko sila mapapatawad. Malalaman nyo rin ang totoo. Hindi na mahalaga kung sino ang gumawa nito. Ang importante ngayon ay gumaling na ang aking anak. Bibigyan ulit kita ng panangga, iha. At sikapin mong hindi na ito muling mawawala. Dahil hindi natin alam kung gaano talaga sila kalakas at kung ano pa ang kaya nilang gawin sa iyo. Opo, Ma'am Pablo. Lagi ko po yung tatandaan. Sige, makakauwi na kayo bago pa kayo gabihin. Muli na naman nilang binaybay ang daan pauwi. Samantala, sa bahay nila Jane, nadatnan niya na lamang ang kanyang lola na nagsasagawa ng ritual at hindi mapakali. Lola, ano nangyayari sa inyo? Ano pong ginagawa niyo? Nangyari na ang aking kinatatakutan, Apo. Anong kinatatakutan, Lola? Nararamdaman kong bumalik sa akin ang barang na ginawa ko kay Rosie. Napakalakas ng mahika ng albularyong gumagamot sa kanya. Anong gagawin natin ngayon, Lola? Kanina ko pa sinusubukang kontrahin ang kanyang mahika, ngunit napakalakas niya. Pakiramdam ko ay unti-unti na akong nangihina. Lola, lumaban ka. Hindi ka pwedeng magpatalo sa kanya. Suko na ako, Apo. Hindi ko na kaya. Ilang sandali pa, bigla na lamang naghabol hininga si Lola Concha, dahilan upang mataranta ang kanyang apo.
Lola, ano nangyayari sa inyo? Mamamatay na yata ako. Apo, hindi pwede, Lola. Ikaw na lang ang meron ako, kaya hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ko na kayang lumaban, Apo. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Lola, dadalhin kita sa ospital. Hindi ko matatanggap na may masamang mangyari sa inyo. Huwag na, Apo. Hindi rin ako mapapagaling ng mga doktor. Hindi nakinig si Jane sa kanyang lola. Tumawag siya ng rescue at ilang sandali pa ay may dumating na ambulansya. Mabilis na isinugod si Lola Concha sa ospital na agad namang inasikaso ng naka-duty na doktor na si Dr. Martin kasama ang kanyang mga nurse. Doc Martin, tulungan niyo po ang lola ko. Maawa kayo sa kanya. Sige, kami na bahala sa lola mo. Gagawin namin ang lahat na makakaya namin. Lola, lumaban ka. Huwag mo akong iiwan, Lola. Jane, kumalma ka lang. Nurse Eric, lagyan ng oxygen ng pasyente at i-monitor ang kanyang vital signs. Yes, Doc. Okay, mukhang naagapan na ang kanyang paghinga. Ipagpatuloy lang ang pagmamonitor. Yes, Doc. Walang tigil ang pag-asikaso sa lola ni Jane. Medyo matagal din ang paghihirap nito bago niya ito nakausap ulit. Apo, ilabas mo na ako rito. At saan ko naman kayo dadalhin, Lola? Walang magagawa ang ospital hanggat hindi ako nilulubayan ng albularyo nila Rosie. Mamamatay din ako katulad ng gusto nating mangyari sa kanya. Lola, hindi ka pwedeng mamatay. Kung kailangan akong humingi ng tawad kay Ma'am Rosie, gagawin ko, mabuhay ka lang. Hindi ko alam kung magagawa pa nila tayong patawarin. Hayaan mo na ako, Apo. Panahon na para pagbayaran ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Patawad, Lola. Ako ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Kung hindi kita pinilit na marangin siya, hindi sana mangyayari to. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, Apo. Kahit na itaya ko pa ang buhay ko. Hindi, Lola. Hindi kayo pwedeng mamatay. Jane, Apo ko, isa lang ang hihilingin ko sa iyo. Kalimutan mo na si Joseph. Hindi siya ang lalaking nakalaan para sa iyo. Oo, Lola. Gagawin ko ang gusto niyo, kaya lumaban kayo. Malapit na ako magtapos ng nursing law, at ikaw ang gusto kong sumama sa akin sa entablado. Naramdaman ni Jane ang mahigpit na pagkakahawak ni Lola Concha sa kanyang kamay. Magsasalita pa sana ito nang muli na naman itong inatake ng barang. Nahihirapan na yung huminga kaya nag-request ang doktor na ipasok siya sa ICU. Lola! Lumaban ka, Lola! Jane, hindi ka pwedeng pumasok sa ICU. Kami nang bahala sa lola mo. Eric, tulungan mo si Lola, please! Habang nasa loob ng ICU si Lola Concha, labis naman na pagsisisi ang naramdaman ni Jane. Hindi niya akalain na babalik sa kanila ang karma ng pambabarang na ginawa nila kay Rosie. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Martin. Dok, kumusta po ang lola ko? Dok, sumagot kayo. Pasensya ka na, Jane. Ginawa namin ang lahat. Anong ibig niyo sabihin, Dok? Wala na ang lola mo, Jane. Hindi maaaring mamatay ang lola ko. Siya na lang ang pamilya meron ako. I'm sorry, Jane. Lola! Jane, tahan na. Alam ko mag-isa ka na lang ngayon. Pero nandito ako. Tutulungan kita. Salamat sa pinapakita mong kabutihan, Eric. Nagsisisi ako kung bakit hindi ako nakinig sa iyong mga payo noon. Kaibigan kita, Jane. Kaya dadamayan kita. Huwag ka mag-alala. Ha? Samantala, mabilis naman na nakarating kina Joseph at Rosie ang balita.
Doon na rin nabuo sa kanilang isipan na ang lola nga ni Jane ang nambarang kay Rosie. Hindi ko akalain na kaya ni Jane gumawa ng mga bagay na ikakapahamak ng iba. Ngayon naniniwala na ako, Han, na totoo palang barang. Maging ako, Han, hindi ko ito mapapatunayan kung hindi ito nangyari sa atin. Patawarin mo ko. Muntik ka nang mamatay dahil sa kagagawang ko. Simula ngayon hindi na talaga ako magloloko. Magsisilbing leksyon sa akin ang lahat na nangyaring ito. Salamat, Han. Pero totoo na ba yung pangako mo na yan? Simula ngayon bibigyan kita ng lahat ng karapatan upang hindi ka na magduda sa akin. Kahit araw-araw pwede mong halungkatin ang cellphone ko, laptop at kahit anong gusto mo. Hindi ko naman kailangang gawin yon. Basta nagtitiwala na ako sa iyo. Panghahawakan ko yung mga pangako mo. Salamat, Han. Makalipas ang 1 buwan, natupad din ni Jane ang kanyang pangarap. Nakapagtapos siya ng kanyang kursong nursing at hindi na rin siya muling nagpapakita pa kina Joseph at Rosie. Pagkaraan ng 5 taon, nagulat na lamang si Rosie na may isang mensahe na dumating sa kanyang messenger. Hindi niya yun kilala, ngunit binasa niya ang nilalaman noon. Dear Ma'am Rosie, nakamit ko man ang aking pangarap na makapagtapos ng nursing. Hindi naman ako nakakatakas sa aking mga kasalanan. Hanggang ngayon, inuusig pa rin ako ng aking konsensya. Kahit nandito na ako sa ibang bansa, nagkaroon ng trabaho at masayang pamilya, pero hindi pa rin nawawala sa akin ang takot na baka isang araw ay sisirain din ng ibang babae ang aking pamilya katulad ng ginawa ko sa inyo noon. Kaya ma'am, taus-puso po akong humihingi ng tawad sa inyo. Ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan ay pinagsisisihan ko po. Jane. Biglang tumigil ang sandali ni Rosie. Hindi niya lubos akalain na ang taong minsang sumira sa kanyang buhay ay magpaparamdam muli. Noon niya naisip na nang dahil kay Jane ay tuluyan na ring naging mabuting asawa si Joseph. Mas lalong tumibay ang kanilang relasyon dahil sa leksyon na naiwan nito sa kanila. Pumikit siya at ilang sandali pa ay nag-reply sa pamamagitan ng isang voice message. Pinapatawad na kita, Jane. Naway mapatawad mo rin ang iyong sarili. Habang nakikinig si Jane, nagngilid ang kanyang mga luha dahil sa labis na kasiyahan. Tila may nabunot na tinik sa kanyang puso at nakalaya na sa bangungot ng nakaraan. Maging si Rosie ay hindi rin maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Isa lamang ang kanyang alam, magaan na ang kanyang pakiramdam. Yon! Ang pagpapatawad po ay mahalaga, guys. Gawin po natin yang araw-araw, kaya ang mga bakla sa kwentong enteng ay patawarin nyo na. Dahil dyan, meron tayong shoutout. Hello po kay Heli Borja na matampuhin. Hello po din kay Beth Mercado, kay Finky Rusi 14, kay Naneth Carson, kay Vivian Gatchalian, kay MJ Rivera. Hello po kay Marites Bryce, kay Delia Alion, Shauma TV. Hello din po kay Donna Clarito, kay Flordesita Cabe, kay Vicky Yabut, kay Rika Tataan, Cristel Yabut. Hello din po kay Gila Therese Nicole Santiago. Shout out kay Glessy Don, kay Selena Libona. Hi kay Alfreda Alano, kay Margie Banosong, kay Medelina Nasyanseno. Hi din po kay Helen Flores, Sanaling Family at Marilo Guevara. Hi kay May Espiritu, kay Ay Bisaya from Butuan City. Hi po sa Sobremonte, SPK Family, from Jessica Sobremonte, kay Arnel Castro from Hong Kong. Hello din po kay Mercy Aninyon, kay Manny Maniego, kay Hazel Badua, kay Jennifer Uwano. Hi po kay Inday from Bahrain.
Hello kay Billy Ray, Jenny May, Ray Buendia from Lucy Buendia. Shout out din po kay Rosalina Bugayong, kay Edison Gonzalez, kay Miss Maura, kay Resel Galope. Happy birthday sa Monday po, November 3. Sakto. Hello din po kay Hayashi Megan. Hello kay Ruby Rose from Singapore, kay Norsen TV, kay Monica Nieves, at syempre kay Pamela Allen. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.